So ito mga Dabarkads, may panibagong fake news na kinakalat po itong ilan sa mga pro-tape na vloggers. At parang gigil na gigil po sila at ewan ko ba parang pinapangarap po talaga nila yung pagbagsak ng Eat Bulaga at ng TVJ na malabo naman pong mangyari. Okay? Kasi po nung isang araw, naglabas si Chaka Puso, okay, ng post na meron daw emergency meeting. Kasi daw ang pag-uusapan ay 2 months daw na walang kita yung pong mga producer ng Eat Bulaga, which is yung Media Quest. Kaya daw may emergency meeting sa Sabado. So lahat po yan ay unverified at wala naman pong nagkukumpirma. Yan po ay mga haka-haka lahat. At sinagot na din po natin yan dun sa live kanina. Pero ngayon po, ito po ay kinakalat na rin nung pong ilan sa mga pro-tape na vloggers. So katulad ito, itong kay Ted, basahin po natin. Wala na ngang kinikita tapos di pa nakakapag-remit ng ilang buwan sa co-producer tapos ngayon talo pa sa ratings equals emergency meeting, sana di sila magsara dahil kawawa ang mga empleyado. Yun po yung kanyang post, di ba? Ramdam mo po pag binabasa mo yung kanyang post na meron pa ring sense of parang hindi pa rin maka-move on mula po sa pagkatalo ng kanilang programa at talagang gusto pa rin pabagsakin yung pong Eat Bulaga na hindi naman kaya. Nakita na po natin, hindi kayang pabagsakin talaga yung TVJ. Merong konting bitterness, may konting kumaga ampalaya, hindi ko alam. Pero yun po kinakalat nila itong fake news na meron daw emergency meeting, na problemado daw yung show. Ito nga, pinapalabas nga niya na baka daw may tsansang magsara. Na malabo po yan. Alam po natin yan. Alam nyo, ito guys, normal lang naman sa isang programa na merong malakas, merong mahina, may panahon na malakas ang kita, may panahon na mahina ang kita. Okay? Tandaan nyo guys, ito tandaan nyo. Anong buwan ngayon? April, di ba? May. In a matter of a few months, okay, siguro baka mga around September, August, October. Tandaan nyo po, it is going to be election season once again. Okay? Yung pong mga television ads, yung pong mga nagpaparamdam diyan na mga politiko na mga tatakbo next year, 'di ba? Ay nagsisimula nang maglabas ng budget para po sa kanilang television ads. At lalo pa po yung dadami kapag start of next year na, 'di ba? Pag palo ng 2025. So asahan nyo po na sa panahon ngayon mula mga around September hanggang sa May next year ay babaha ng mga advertisements, babaha ng mga commercial at syempre kasama doon ay sisipa yung pong income at yung kita nito pong Eat Bulaga kasabay din ng mga ibang shows, di ba? Ang importante ay yung ratings mo ay maayos at tuloy-tuloy ang iyong programa at napatunayan naman yan ng Eat Bulaga for the last how many months, 'di ba? Almost a year, number 1 po sa ratings overall ang Eat Bulaga. Okay? Yung pong sa Eat Showtime, nito na lang namang huli na nakakahabol pa isa-isa ng mga ratings sa Eat Bulaga. Kahit nga po nung Friday last week, lamang pa rin yung Eat Bulaga. So sa akin po talagang parang gustong-gusto, gigil na gigil itong mga ibang sumusuporta sa tape na bumagsak ang TVJ. Pero malayo pong mangyari po talaga yan. Normal lang po yun. May malakas, may mahina. Diba? Itong sinasabi nilang emergency meeting at parang, alam nyo po, normal tumataas minsan, bumababa minsan, di ba? Pero ang importante, nagso-survive yung show. Di ba? Hindi nila matanggap na yung TVJ ay nagso-survive. Kahit may panahon na mahina, may panahon na malakas, ay nag-survive. 'Di ba? Pero hindi nila matanggap na hindi nag-survive yung kanilang sinusuportahan na programa. 'Di ba? At kung ano mang rason 'yan kasi nga po nakita na natin na ang dahilan pala kaya ganyan tumagal yung Eat Bulaga ay dahil sa TVJ at hindi dahil sa tape. 'Di ba? Yun po ang hindi nila matanggap. Kaya kumbaga pumapasok yung utak talangka, gusto nilang hilahin pababa yung pong Eat Bulaga at siraan at mag-imbento ng mga kung ano-anong mga storya na unverified at hindi naman po totoo. So yun lang naman yung sa akin diyan. 'Di ba? Asahan nyo po na yung Eat Bulaga
kung merong silang problema kinakaharap, kung ano man yan, hindi ko alam. Pero wala naman ako narinig so far. Lahat po yan kaya pong harapin niya. Siyempre, pag ikaw ay kumpanya, nag-i-invest ka sa bagong programa, sa una, malaki yung investment mo. At hindi mo naman kaagad-agad nababawi yan. Okay, sa totoo lang, yan naman ang realidad lalo na sa telebisyon, napakahirap. Nakita nyo naman yung nangyari sa tape, di ba? So, hindi po talaga ganun kadaling mabawi yan. Pero, ang pinagkaiba dito, nakitaan ng TV5 na umaangat yung buong istasyon dahil simula po nung pagpasok nitong Eat Bulaga, na-energize yung buong istasyon at kumbaga in the right direction yung pong punta. Batang Quiapo, Eat Bulaga, pinagkaiba itong Eat Bulaga ay sarili nilang produce at yan po ay makukuha nila yung tamang formula din, yung tamang balanse, tamang formula kung paano po mamomonetize yung pong kasikatan na nakuha po ng Eat Bulaga. At yun nga, lalo nga election, we are heading to election season once again. Kaya po, yung mga inaano nilang mga kita-kita, nako, babaha ng kita. Ang yun nga lang, di ba, wala nang noontime show yung itong show na sinusuportahan nila Ted, di ba, na pwedeng paglagyan ng ads. So, yun ang problema. And I'm sure, yung pong, kung sino man yung pong mga boss nitong mga to, merong mga sariling programang, may mga sariling problemang kaharapin din pagpasok ng 2025 elections. At mabigat yung kanilang laban po doon. Sigurado, baka itong mga vloggers na ito, susunod, maging political na rin, di ba? Hindi po natin masabi. Pero anyway, tuloy-tuloy lang po yung ating pagsubaybay dito. Yan. Magla-live po tayo ulit mamaya. See you po sa next vlog. Stay safe parati, guys. Bye-bye.